Sa mga empleyado po sa private sector, bago po kayo i-terminate ng inyong employer, meron po tayong tinatawag na due process. Ngayon, ito pong due process ay dalawang klase, procedural due process and substantive due process. Yung procedural due process, na-discuss na po natin yan sa nakaraang vlog, pero basically, two written notices po and an opportunity for a hearing. Bibigyan kayo ng pagkakataon na masabi ninyo yung inyong explanation, yung inyong depensa sa pamamagitan ng conference or an opportunity for a hearing. Okay? So, yun po. Pero ngayon, magpo-focus naman tayo sa substantive due process. Ano-ano nga ba ang mga ito? Substantive due process, ito po yung mga grounds o basihan ng inyong employer sa pag-terminate ng inyong employment, okay? So, meron pong dalawang klase ulit, ang substantive due process. Meron po tayong just causes and authorized causes ng termination. So, dito po tayo sa just causes muna. Under the Labor Code, meron tayong tinatawag na serious misconduct. Okay. So, meron pong mga requisites ito para maging valid yung termination ng isang empleyado base sa serious misconduct. Una pong requisite ng serious misconduct bilang just cause ng termination, dapat po mayroong misconduct na nagawa ang empleyado. Itong misconduct na to dapat ay grave o aggravated in character. Ibig sabihin, grabe yung misconduct. Hindi lang po ito dapat na simple misconduct lang. Hindi po. Dapat grave misconduct. Dapat itong misconduct ay may kinalaman sa performance ng empleyado ng kanyang duty. And lastly, dapat maipakita dito na unfit si employee para magpatuloy sa pagtatrabaho sa kanyang employer. So, yun po yung apat na requisites para maging valid ang termination ng isang empleyado base sa serious misconduct o masamang maling pag-uugali. Ano ba yung mga examples ng serious misconduct na po pwedeng gawing basehan para tanggalin ng isang empleyado sa kanyang posisyon o sa kanyang trabaho? Yun pong pag-aaway sa loob ng premises ng kumpanya ay pasok po sa serious misconduct at pwede po kayong tanggalin validly na employer.